Opo, umiyak na lang po kami. Gutom na gutom, nagkakape lang po kami. Tapos, wala po talagang ano, kasi sinabi ko na wala kaming masaing, wala talagang pautang. Nalulungkot din naman po ako kasi di naman po araw-araw may pagkain kami dito. Lalo na pag maulan, hindi po kami nakakalabas masyado. Para manguha ng mga Shell. Saan po talaga po kami makakain kapag pag di kami gagalaw dito. Wala pong almusal, pag minsan po walang baon, gutom. patay na pala yung asawa ni ate. Ano po ang ikinamatay ng asawa niyo po? Aksidente po sa pabrika. Pabrika ng... Pinapasukan niya po sa Bulacan. Naipit po siya sa forklift na tinatakpan po niya ng trapal yung manggagamit po sa construction. Mga kalingap, samahan niyo po ako at ating pong panoorin ang kwento ng isang pamilya na nakatira dito sa tabi ng dagat. Nang mag-isang itinataguyod ng ina ang kanyang 4 na anak dahil ang kanyang asawa ay namatay. At ang kanyang mga kamag-anak naman, siya po ay pinalayas. So mga kalingap, mayroon po tayong pupuntahan dito. Kasama ko si Tatay Papsi. Yan. Hello po. Diyan ang daan siya, paikot. Saan? Ay, dito pala. Kamukha ni Dara. Sabi sa'yo, nandito si Dara sa Si Dara. Pasok po kayo. Hello. Anong niluto mo? Yung kod-kod po kuha nila. Ah, Ito po, yung kuha nila mga bata, Ayan. dalawa. Yung kanina, akala ko ay ito. Opo, yan. Kinuha sa dagat. Opo. Ngayon, nakakauwi lang po nila. Basta po po. Mga anak po siya. Opo, panganay ko po. Kamukha siya ni Dara, oh. Ano? Kailan mo si Dara? Yan yung nahuli mo sa dagat. Yan. Ikaw nang huli niya? Sino po, dalawa ng bunso. Lalaki. Opo. Kamukha siya ni Dara, baga. Ano? Nag-aaral ka ba? Anong grade ka na? 8 po. 8. Ito po. Kumusta naman po kayo dito? Okay lang naman po. Okay lang. Grade 8. Yan yung ulam nyo ngayong gabi. Anong... Mga pogi ang mga anak ni ate, ano? Oo. Pogi at maganda. Kumusta po ate? Okay lang po. Saan po yung asawa niyo po? Patay na po. Ah, namatay na. Opo. Paano po yan, te? Ikaw na lang pumubuhay sa kanila? Opo. Grabe, kawawa naman. Kawawa ang sitwasyon. Patay na pala yung asawa ni ate. Kaya kung pwede lang, may lapit kay Kalinga Prab. Oo. Sana mapanood ni Kalinga Prab to, ano? Yung mga ganitong kwento, sitwasyon ng Ano po ang ikinamatay ng asawa niyo po? Aksidente po sa pabrika. Pabrika ng... Pinapasukan niya po sa Bulacan. May gawain Bulacan. Paano siya na-aksidente po? Ano po, naipit po siya sa forklift, natulak po, nakatalikod po siya, nag-ano ng trapal sa trabaho niya, nagtulo ng buo yung, tinatakpan po niya yung, ng trapal yung manggagamit po sa construction materials. Di siya napansin. Tapos, siya naman po ang nag-drive doon sa sa forklift. Pinark niya po doon sa pag ganun po pala yung yung kalsada. Doon sa taas niya pinark yung forklift. Tapos dito po siya sa may Harapan. right. Tapos nakatalikod po siya, kaya hindi niya alam. Bumaba po yung forklift, ito wala namang nagda-drive. Tapos lumiko po talaga sa kanya, siya talaga po ang tinumbok, natulak po siya doon sa truck na ipit. Grabe po, ano? Dapat dire-diretso po yun, hindi ko po nga po alam kung may nagda-drive noon, hindi ko po alam kasi sa CCTV parang edited, hindi ko alam Tumumbok sa kanya talaga, naipit. Dead on arrival po siya. Paglabas po sa gate, wala na. Kumusta naman po yung mga benefits niya nakuha naman? Hindi pa po. Yung binayaran na po kami ng yung pong 300,000. Yan po yung naiwan niya, yung bunso, Ito po. yung dalawa. Opo. Wala man pong pagka na po noon. Bali, 4 ang anak mo po. Opo. Paano po yan? Ano po yung pinagkakita niyo po ngayon? Minsan po pag nung may laot po, nagtitinda po kami ng isda. Dinadala po namin sa Daraga.
Ano yun? Inaalsada mo? Opo, ano po kami, bibili po kami dito, tapos binibenta po namin doon sa Dalaga po, dinadala po namin, minsan nagko-commute po kami, nakikijip lang. Sino po yung nagbabantay sa mga anak niyo? Siya po, Siya? Nung panganay ko po. kumukha siya ni Dara, no? Di ko rin napansin yun eh. Kumukha ni Dara Kumukha baga. pala ito ni Dara eh. Yun. Oo nga pala, no? Isa sa mga binablog ni Kalinga Prab. Kumukha pala ito ni Dara. Sana mapansin ni Kalinga Prab ano, na ito yung mga karapat-dapat tulungan, di ba? Baka pagkakataon na makakunta ni Rabang Donsol mo. Kaya nga. Anong grade mo na, Ning? Anong pangalan mo nga, Ning? Ano? Monique. Ilang taon ka na, Monique? 14 po. Grade? Grade 8. Isang tangkad niya, lumalapin din siya sa kanila. Magaganda yung mga anak ni ate, at mga pogi, oh. Ilang taon ka na po, te? 33 po. Bata pa po, ano? Bata pa po kayong nabalo po, ano? May, taga ko talaga kayo, te? Taga dito? Opo, galing po kami dito. Bali, itong bahay po. Nangungupahan po kami dito, kay Ate Shirley po, yung sa kay ano po, kay ano, yung tita po ni Pinil po. Yung pang-araw-araw nyo, te, yun yung pagtitinda mo. Opo. Paano po pag walang isda? Ano po yung pangunay na Ano po, magkudkod po sila. Magkudkod kami po dyan. Manguha po kami sa may dagat. sama-sama kayo? Opo. Tapos binibinta nyo? Opo, binibenta po namin yung iba. Yung iba po, hipon, ganun. Yung iba pang ulam? Opo, iba pang ulam. Nagtitira po kami. Doon, sacrifice ni ate. Nag-aaral naman po sila lahat. Opo, sila pong lahat. Kaso nga po, pag papasok sila, wala po silang baon-baon. Basta pinapakain ko lang po sila ng umaga. Tapos, yun na po yun. Hanggang tanghali na. Pag uwi nila, kain naman sila ng tanghali. Uwi po sila dito. Yan na. Hindi po talaga tulog po sa iba na may baon po ba pang recess. Wala. Yun na, wala. Sila kung anong meron lang. Opo, basta sa umaga lang po. Pinapakain ko lang po sila ng kanin. Tapos, tuyo ulam minsan. Pag walang talaga. Minsan, tuyo lang talaga. Tsaga-tsaga lang po ano. Opo. Basta makalaman lang po ng tiyan nila. Pag makaano lang sila, di sila gutom po, pasok po. Di baling walang baon, basta makapasok, importante. Sabi po ano. Ikaw, Monique, tumutulong ka naman sa nanay mo. Tumutulong ka manguha ng mga kabibi dyan sa tinitinda mo rin. Opo. Siyempre gusto yung natira. Bibi, ginawa. Wait lang. Okay lang? Binabalag kita para mapanood ng mga viewers, ano? Sakaling may tumulong. Di ba, Tatay Papsi? Yes. Sakaling may tumulong sa inyo at makita yung sitwasyon ng buhay nyo. Si Maho pala, mag-isa na lang na itinataguyod kayong lahat. 4 kayo. Yan. Di ba? Bilang isang magulang, ate, maliliit pa yung anak mo. Ano yung pagkaramdam na ikaw na lang po mag-isa na tumataguyod sa kanila? Minsan po, mahirap po. Lalo pag walang bigas, masakit po yung ulo ko. Kaya wala na pong nagpapautang ditong tindahan, kaya ano po nila gusto, pag utang, bayad, 1 week to pay lang, ganun po. Kaya hindi man po. Kasi minsan walang benta, minsan wala pong huli, wala pong laot. Kasi lalo po ngayon habagat. Paano po kung wala kayong bigas? Ano po ang ginagawa niyo? Tabi ka dito. Pag nanghihiram po ako, mga kakilala ko po. Tapos pag magbibili lang po ako ng babayaran ko na po pag makabili na ako. Nasubukan mo na bang minsan na wala kang nautangan? Opo, umiyak na lang po kami. Gutom na gutom, nagkakape lang po kami. Tapos, wala po talagang kaya sinabi ko na wala kaming masaing, wala talagang pautang. Kakape lang po kami. Nakatulog naman yung mga anak mo magdamag. Opo. Kahit gutom. Opo, makatulog naman. Nasanay na lang din. Ang sakit sa magulang mo, no? Kaya, Kung makita mo yung wala mga ka po magagawa kaya pag walang kinain, magdamag, di ba? mapilit pag magpautang, wala talaga. Bilang isang panganay mo, Nick, ano yung iniisip mo tuwing makikita mo yung mga kapatid mo na wala kayong makain? Ano yung pakiramdam mo? Nalulungkot din naman po ako kasi di naman po araw-araw may pagkain kami dito. Pag minsan po kasi
Lalo na pag maulan, hindi po kami nakakalabas masyado Para manguha ng mga ng Kabibi. ng mga shell. Tapos po, pag walang nahuli, walang kain. wala po talaga po kami makakain kapag pag di kami gagalaw dito. Pupunta po kami ng eskwelahan. Kung minsan wala pong almusal, kung minsan po walang baon. Maglalakad lang naman din po ako papunta doon sa eskwelahan. Sanay naman din po ako maglakad. Kaso lang po, totoo. Ano yung pagkaramdam mo pag nakikita mo yung mga kaklase mo kung may mga baon? Pinipigilan ko na po sarili ko. Pinipigilan ko lang po yung gutom ko. Sabi po, ano? May gusto ka bang sabihin? Kasi may mga makakapanood nito. Malay natin, may mantik sa kwento ng buhay niyo at may mga tumulong sa inyo. Ano yung, kung meron kang isang hihilingin, ano yun? Ano yung gusto mo? Sana po, may tumulong po sa amin at sana gumaan din po yung buhay namin. Hindi na po ganito yung buhay namin. May tumutulong po, tsaka po kami nakakakain ng maayos. Kasi yan sa inyo, yung ulam niyo. Paano yan, yung sasabawan mo lang yan? Opo. Paano pagluto niya? Sige daw, pakita mo daw sa amin. Ikaw magluluto. Buti ate at matatag po kayo tayo, no? Eh, pag hindi po ako tataga na ikawawa po sila lalo. Kasi wala man po silang ibang matakbuhan na mga kamag-anak po namin na mukha ding pera. Kami pahiniraman dati po doon sa binayaran ako ng namatay kong asawa. Di naman binalik na, sabi babalik daw. Hinayaan ko na lang po, kalamanan lang po nila yun. Hindi ka po binayaran. Hindi, hanggang ngayon, hindi ko na lang siningil po. Grabe naman sila. Kailangan ko. At kailangan mo at marami kang Sinabi anak. ko nga po, kailangan ko kasi walang pambili ng bigas. Mm. Tapos ginaw ko di man lang po mangsin. Hinayaan ko na lang po, pinang-block ko na lang kasi lalo lang ako ma-stress sa kaisip kung saan ako kukuha ng ano po dito, yung pagkain po namin. Magkano naman po yung upo nyo dito? Ano po, 700 po, monthly. Paano po yan? Alibawa, kung sakaling, kasi minsan walang kita, paano po yan? Kayo nakakabayad. Tinatabihan ko po siya, minsan po, sabihin ko lang po na baka mabili po yan. Mabait naman si nanay, ano? Opo, mabait po si Ate Shirley, magpakiusapan lang po siya. Pagmapayan naman yun po. Pray lang po, ano? Sa walang imposible sa Diyos pag nananalig tayo, ano? Ayan. Sana sa lahat po ng mga makakapanood dito. Ayan. Sana may mantig sa kalagayan nyo at may mga tumulong. Ayan. 4 sila. Na-aksidente yung kanyang ama, yung kanyang asawa. Naipit ng forklift sa pabrika. Nagluluto si Monique ng ulam nila. Oh. Ano yan, Monique? Bali, sasabawan mo na lang siya. Yun po, misahin ko muna po. Gigisahin mo na muna, ano? Opo. Mabuti si Monique at nakakatulong-tulong na po sa inyo. Tinuturuan ko po para kahit man, hindi man natin alam yung panahon, Alam na. marunong na po siya. May mga alam na po sa bangkang. Tama po yan. At wala naman pong ibang magtutulungan kundi kayo na lang po, ano? Nanugutom ka na? Ha? Pogi si... Ano pangalan mo to? Si, Kinit? Kevin? Kevin? Caleb. Caleb. Ang hirap ng pangalan mo. Sino yung nagpangalan sa'yo? Ako po. Saan niyo po nakuha yun? Sa ano po, yung drama series po na sa ibang bansa. Ay, kaya pala mukhang ibang lahi ka, oh. Gwapo, para kang kwan. Caleb. Caleb. Gwapo si Caleb, oh. Caleb, ano yung gusto mong sabihin? Mapapanood ka sa YouTube. May gusto kang sabihin. Yan. Di ba, mahilig ka sa pagkain na. Ano ka? Naya si Caleb, ano? Mahihain po siya. Yan mo, Caleb, at masasanay ka rin. Sabihin po, lalo po mahihain. Ang daming sinabi si Caleb.
Kamukha ni Jimel ano? Ha? Kamukha ni Jimel. Mm. Ah. Ano daw gusto mo, babe? Magsabi ka, baka po kamo, ano, Ayan. Gwapo si Caleb, ano? tumawa. Ikaw na lang. Uy, Ako ba, Monique? Kamukha mo yung isa sa mga pinablog ni Kalinga Prab. May pagka-similarity kayo. Kasi nung bata pa si Dara, ganyan na ganyan. Diba? Hindi ko nga napansin to eh. Napansin mo rin? Ngayon ko lang naalala na, nga pala. Kamukha ni Dara na. Iisip ko sino yung kamukha nito na, or kawig nito na vlog ni Kalinga Prab. Yun na si Dara pala. Dara baga. Monique, ano yung pangarap mo? Pag anong gusto mong kunin, kurso? Gusto mo gusto mo maging doktor? Sabi ano? Sana matupad ni Monique yung pangarap niya, ano? Na maging doktor. Oo. Sino mo naman yung ginagawa niya? Ang dami sa buo. Sabaw lang, ulam na. Alam mo, masarap to eh. Lalo sa may mga sakit na waiter. Ah, yes. So, Gamot ba ganyan, ano? tingnan mo, ang dami sa buo. Kasi sabaw lang, isabaw lang sa kanin po, ano? Dapat may malunggay dyan kahit paano. wala man po malunggay. Wala mang malunggay na po dyan. Punta kayo doon sa area ko doon. Alam niyo ba doon? Hindi po. Ay, hindi niyo ba alam? May mga gulay-gulay doon. Hindi ko alam doon pupunta. Minsan pag punta kayo doon. Saan po kayo banda? Yung dito lang banda sa may court. Punta? Sa punta po? Yung parang ganon. Tapos may, Papunta doon. may padiretsong ganon. Tapos may paliko. O yung Sa likod kubo po doon. ni Ate Bets. Hindi, malayo na yung kay Babes. Dito lang sa bungan paglabas dito. Paglabas dito. O bago makarating doon sa ano. Yung may mga tanim-tanim doon ng mga kamuting kahoy. O, nandoon lang ang bahay Sige ko. po. Minsan po pag May mga gulay-gulay doon. Pwede kayo manguha-kuha doon. Mabuti na lang po at matatag si ate, ano? O, Kasi iba-ibang ina, nawa talaga ako. bibigay, ano? Nawa talaga ako sa sitwasyon ng mga. Kasi Apo. una, single mom. Mm. May 4 na anak. May buti, malaki-laki na yung pangalan. Yan. Okay lang po ito ting post namin sa YouTube, okay lang na po. para kahit pa paano ay makita ng mga viewers namin at makita yung kalagayan nyo dito. Opo. Pag may tumulong, mas malaking bagay po yun sa inyo, no? At single mom kayo, 4 yung inalagaan mong bata, anak mo. Isang high school na po siya, no? Grade 8 po. Grade 8 na. Yan. Gusto maging doktor. Mag-aral ka mabuti, Monique. Apa. Huwag mong bibigyan yung mama mo. Huwag ka munang magbo-boyfriend na. Apa. Isipin mo palagi yung hirap ng buhay. Makikita mo yung mga kapatid mo, ikaw yung pag-asa nila. Kasi ikaw yung panganay, di ba? Okay. Yan. Lagi mo, pag may mga tukso na dumarating sa'yo, lagi mong isipin, kailangan ako ng pamilya ko. Ako yung inaasahan. Ako yung panganay, ako yung magtataguyod, ako yung tutulong sa mama ko. Yun lagi mong isipin, ano po, di ba? At huwag kang makakalimot magdasal. Sana nga po ganun ang mindset niya. Kasi, Tulad po sa ibang mga kabataan ngayon na, Diyos ko, mga pasaway. di ba? Puro katamaran na lang. Pasaway sa magulang. Lalo ngayon na mag-isa na lang si mama mong tumataguyod sa inyo. Ngayon po, lagi ko po siyang pinapangaralan. Sabi ko nga, yung minsan pinapagalitan ko po siya, huwag siyang magsasama, tanim ng sama ng loob. Tama. Kasi para po sa kanya yan, ikakabuti niya, hindi po para sa akin. Tama po yan. Kasi kung hindi na po natin alam kung magjujuwa siya, kung biglang mabuntis, Paano na? alam nga naman pong, kung hindi panagutan po ng lalaki, kung managutan man ng lalaki, kung mahirap din, hindi lalong maghihirap. Lagi ko siyang pinapangaralan, huwag niya lang masamain kasi nga, para sa kanya din naman po yun. Tama. Makinig ka sa mama mo, Monique. At kung ano man yung sinasabi ni mama mo, lagi mong isa sa isip. Huwag ka nang sasagot kasi pag sumagot ka ng isang beses, uulitin mo yan. Masasanay ka sa pagsagot. Huwag kang sumagot ng sagot ng sagot. Kasi yan lagi kong pinapangaral, lalo kay Kat. Sabi ko, huwag kang sasagot kay mama mo at masasanay ka. Kasi tayo baga, pag sumagot tayo, susunod, nasagot ulit tayo, nasasanay po baga.
Hindi mas pangit po talaga yung batang sumasagot sa magulang. Yun yung sinasabi namin mo, para sa iyo. Hindi para sa amin. Yan, tuloy mo lang at bata ka pa. Yan, tulungan mo muna yung mga kapatid mo. Mga nanay mo. Sana hindi ko na mag-boyfriend yung pagbatang. At maganda ka naman. Hindi ka naman mahuhuli. Hindi naman mawawalan, di ba? Nasipag si Mon ko. Sana mapansin to ni Kalinga, pero sana mapansin yung vlog natin. Kasi kawawa talagang sitwasyon. Kita ko eh. Yung kwento ni ate, nakakantig. Yung mawalan ka ng asawa sa ganitong mga anak. Ang hirap mawala ng isang haligi ng tahanan. Tapos, yun nga ang pinakamasakap dito, no? Oh. Oo nga, nagkaroon siya ng pera na halagang 300,000. Imbis na tutulungan siya ng mga kamag-anak o sabihin natin kamag-anak ng kanyang asawa na mayapa. Pero anong ginawa? Imbis na tuturuan, paalalahanan na yung pera na ganito mo, na hawak mo ay kung ano yung natitira dyan, gamitin mo para sa kinabukasan ng mga anak mo. Bagkos ang ginawa ay parang Sila po ang umubos. sila Inutang. pa yung umubos. Grabe At naman. hindi inisip yung kapakanan Parang- or future ng mga pamangkin. Grabe naman po Yun sila. ang lumabas sa kwento na ito. Sila po talaga, hindi sila nagtrabaho, nagdepende lang sila sa akin. Ilang buwan din po yun. Doon ka tumira sa kanila. Opo, sa atin niya po, na nakapangasawa dyan sa oras. Grabe naman. Dusi kami po sa isang bahay. Ang dami namin, siyempre. Kakain nun, umaga, tanghali, gabi. Ako lahat. Tapos Tapos- alak pa nila, sigarilyo sa akin. Grabe naman. Tapos Paano hindi maubos yun? bandang huli kayo kawawa. Opo, ako pang nakarinig ng masasakit na salita. Nasaan na daw yung pera? Alam nga naman, siyempre ginagastos po, kinakain. Pag Di- nag-grocery, wala silang sa akin po lahat. Kahit pamasahe, sa akin lahat. Wala silang marinig sa akin na ngayon lang ako nang parang nagtatampo din kay bakit gano'n ang pagkasabi nila sa akin. Kaya ayaw ko rin mag-stay na doon. Hindi gano'n na ginagawa nila pag wala ng pera. Ikaw pa ang masama. Inakinabang na po kasal sila. Dapat nakabili na sana po ako ng kahit lote man lang yun, na kahit maliit na lote. Tapos, Tigo 100,000. opo, yung makabahay na sana kami siguro. Ganon. Mm. Kung talagang gusto nilang tumulong, kaso wala. Hindi man nila iniisip po yun na makaano-ano kami. Ano? Sila pa ang galit. Pagpasa Diyos mo lang po. Ako pa ang masama. Lahat ng mga nangyari sa'yo, pagpasa Diyos mo na lang. Opo. Kakaawa talaga yung sitwasyon. So, Tatay Papsi, sana itong vlog natin ay mapanood ng mga mabubuti, ano? At mapanood ni Kalinga Prab at mapuntahan sila dito, ano? Ano yung, ate, may gusto ka bang sabihin, te? Pwede po kayong manawagan sa vlog ko. Baka gusto yung manawagan sa vlog ko. Baka may gusto kayong sabihin. Kahit ano man lang po na tulong, yung galing bukal po sa loob po ng mga tao na gusto kong tumulong. Tatanggapin po namin. Sige po. So, ayan mo, te, pag may mga tumulong, papabot namin po sa inyo. Thank you po. Maraming Ayan. salamat. Bigyan natin konting pangwan si ate, pambili ng kwan, no? Kahit pambili regalo. Pambiligado. Ganun talaga ang buhay. Kaya Ate, sabi kahit ko pa nga- paano, te, pambili niyo ng kwan, te. Kaya sabi ko nga sa kanila. Pambili niyo ng Kaya mga kaya sabi ko nga- pangurorikado dito. Thank you po. Ayan nyo, te, pag may mga tumulong, papabot namin ni Tatay Paps dito. Thank you po. Kaya sabi ko nga sa kanila, ako gagawa ng paraan kahit pa paano. Mailapit sila sa mga may kapasidad. Lalong-lalo na sana kay Kuya Bal at siyempre kay Kalinga Prab. Pero yun nga, medyo may kalayuan na ang lugar na to. Salamat nga at nakakarating ka kahit pa paano dito. Salamat po mga kalingap sa panood niyo po sa vlog na ito. Thank you po sa pagpunta. Yun.